Magandang hapon po. Happy Lord's Day. Welcome po sa Grace Fellowship Church. At hindi po bawal umupo dito. Pwede po kayo umupo sa gitna. Alam kong may iniiwasan kayo. Kung kayo po ay aming panauhin at nandito sa unang pagkakataon, meron ba? Parang tayo-tayo lang naman. Kung bisita po kayo, welcome po. At kami po ay nagagalak na nakadalo po kayo sa aming pong pagtitipon. At ngayong hapon po, nasa Kabanata 10 na tayo ng unang Korinto. Ang ating pong tagapagsalita ay si Pastor George. At sa pagsisimula po natin, babasa po ko ng 2 talata. Ngunit imbitahan ko na po kayong tumayo at sabayan niyo po ako. Una po sa Nehemiah 9:6, sabi po dito, Ikaw ang Panginoon, ikaw lamang. Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat ng natatanaw roon, ng lupa at ng lahat ng bagay na naroon, sa mga dagat at lahat ng naroon. At yung pinakamalaging lahat ay ang hukbo ng langit ay sumasamba sa iyo. At sa awit 86, sabi po dito, Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. At ating pong ipahayag sa ating unang awitin, na iisa lamang ang Diyos na dakila at tunay na kahanga-hanga. Isang ima, gawa ng kamay, ika'y hindi isang hiwaga, likha ng nilalang, ika'y hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman, ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat. Ulitin po natin. Ika'y hindi isang imahe, gawa ng kamay. Ika'y hindi isang hiwaga, likha ng nilalang. Ika'y hindi nangangailangan ng tulong ng sinuman. Ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat. Panginoon, simula ng lahat, ika'y naghahari, ikaw lang ang Diyos. At kahit ngayon sa hirap at saya, ika'y naghahari, ikaw lang ang Diyos. Ang iyong kapangyarihan, walang kapantay, wala di sa iyong pangalan, walang katapusan, ikaw lang ang karapat-dapat, mapapurihan, ikaw ang Diyos, ang hari ng lahat. O Panginoon, simula ng lahat, ika'y naghahari, ikaw lang ang Diyos.
Di nagbabago, di natitinag, di nagkukulang, ikaw lang ang Diyos. Aking bato at manunubos, pinakakakila kong yaman. O Diyos, wala kang ang katulad, tunay na ligay ikaw lamang. Yung biyaya'y walang singlali, yung pagsintay lampas langit. Katotohanan mo ay dunong, buting di ko mapagpapalit. Aking bato at manunubos, tanggulan, tangguhang matibay. Aking tabak kang siyang sandata at panggalang kaawan. Aking awit na tatako, aking pag-asa sa lumbay, aking galak kung may pagsubok, katapatan mo'y aking kanlungan. Aking bato at manunubos, niligtas mo nasirang buhay. Aking sala ay iyong binata, sa halip ko'y ika'y namatay. At iyong ginaping kamatayan, tapos ko ay iyong nilago. Nawa bato at manunubos, nawa nga lang walhatiin ko. At iyong ginaping kamatayan, tapos ko ay iyong nilago. Aking bato at manunubos, nawa nga lang walhatiin ko. Nawa nga lang mo'y walhatiin ko. Maaring mabigo ang mga salita ng tao, ngunit ang mga mananampalataya ay makakaasa sa salita ng Diyos. Ang bawat salita ng Panginoon ay walang kamali-mali. Ito'y tumpak at totoo. At ang kanyang salita ay buhay, aktibo,
at may kaugnayan sa nakalipas na mga panahon hanggang ngayon at magpakailanman. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay pa rin hanggang ngayon. Tayong mga Kristiyano ay binuhay sa espiritual at walang hanggang katotohanan sa ating buhay. Sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. At sinasabi po sa awit 119, ang kanyang salita ay napakatatag sa langit at matatag sa lupa na lagi nitong naisa sa katuparan ang layunin nito. Settled in heaven, your faithfulness, Lord, continues to all generations. Your covenant magnified, exalted along with your rejoicing in promises, I meditate on all your righteous ways. I lift up my hands and praise the power of your command. Forever your word shall stand forever, O Lord. Your word shall stand forever. Your word is settled in heaven. Your faithfulness, Lord, continues to all generations. Your covenant magnified, exalted along with your holy name, rejoicing in promises, I meditate on all your righteous ways. I lift up my hands and praise the power of your commands. Forever, O Lord, your word shall stand. Forever, O Lord, your word shall stand. Forever, O Lord, your word shall stand. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Mga awit, 78, talata 1 hanggang 8. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggin o linigin, salita ko'y binibigkas. Ito'y aking sasabihin ay bagay na talinghaga,
Nangyari po nung una, kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi inilihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy sa lubhang kangahanga, na si Yahweh ay gumaganap mga gawa niyang dakila. Meron siyang patutuo tungkol kay Jacob. Itinatag. Meron siyang kautusan sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Iturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nito na dapat iaral. At ang angkang sumusunod ay may mararapan na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yung utos. Ang matatag na pag-asa ay ilalagak nila sa Diyos. Ang dakilan niyang gaway hindi na malilimot. Sa kanilang mga nuno hindi dapat pumaris. Na matigas ang damdamin sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Sa pag-asa ay marupok at kanilang ang pananalig. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay magkasama-sama upang kayo ay aming masamba. Tunay na kayo ay dakila, tunay na kayo ay tapat. Tinataas ko po, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Kung meron pong maling ginawa kami dito sa mga nagdaang araw na ito, patawarin niyo po sana kami. Patawarin niyo po kami kung kami man ay naging mapagmataas o naging insensitibo sa aming mga kapwa, sa aming mga kapatiran. Patawarin niyo po kami, Panginoong Diyos. Tinataas po rin namin sa inyo ngayon ang aming bansa, simula sa aming presidente hanggang sa pinakahuli-hulihang opisyal ng gobyernong ito. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Protektahan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng katalinuhan kung paano nila maipamalakad ng maigi ang gobyernong ito na kung saan ay matutulungan nilang maitaas ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Tinataas ko rin po sa inyo ang aming mga Bible studies, yung mga weekly Bible studies namin, mga small group meetings, yung training para sa mga pastor, sa mga missionaries. No, gabayan niyo po ang mga gawaing ito, Panginoon, upang aming maisakatuparan ang inyong iniuutos na ma-equip ang bawat miyembro ng aming iglesia. Hindi lang ng aming iglesia, pati na rin po yung mga taong o mga Kristiyano na nakikinabang sa mga pagtuturo na aming isinasagawa. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang aking mga kapatiran na may karamdaman, mga kapatiran na may pangangailangan. Panginoon, kayo na po sana ang siyang magbigay ng kagalingan at probisyon sa kanila. At pati na rin po sa mga kapatiran na may hinaing sa kanilang mga puso, sa kanilang mga asawa, sa mga katrabaho, sa mga anak, or kung kahit sino pa man, Panginoon, turuan niyo po sana silang magpatawad at umintindi. Alam po namin na kung sa sarili namin ay hindi namin kayang gawin ito. Ngunit kung ang iyong banal na espiritu ay nananahan sa amin, alam po namin na makakayanan namin ito. Kaya Panginoon, sa nalalabing oras na ito, sa hapon na ito, gabayan niyo po sana ang bawat isa. Tinataas ko rin po sa inyo ang aking sarili, ang aking kahinaan. Naway kayo po sana ang siyang mangusap sa amin, Panginoon. At gamitin niyo po ang inyong banal na salita na tunay nga na kami ay mabago at maituwid ang aming mga buhay upang maging kalugod-lugod ito sa inyo at sa inyong harapan. Maraming salamat pong muli, Panginoon. At special prayer din lang pala kay Brother Josh na naiipit sa traffic. On the way siya sana dun sa church nila Pastor Fortune para mag-preach.
Lord, sana bigyan niyo po ng kaluwagan yung daanan na pupuntahan niya. I think this is because of yung biglang buhos ng ulan. Pag-ingatan niyo rin po siya, Panginoon, at makarating sana siya ng tamang-tama kung na makapag-preach siya on time. Thank you once again, dear Father. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating pangunahing talata ay makikita sa 1 Korinto, chapter 10, verse 1 to 13. Maari po ba tayong magsitayo at atin pong basahin itong ating pangunahing talata. Verse 1, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay nililiman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman, at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipon naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya ay nakatayo at baka siya mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng paraan upang malampasan ito. Pwede na po tayong magsiupo. Tatlong punto po ang ating tatalakayin sa hapong ito. Una ay ang karanasan sa katapatan ng Diyos. Pangalawa, ang halimbawa ng kawalan ng katapatan ng mga Israelita. At ang pinakahuli, ang paghikayat sa mga tapat sa Diyos. Alam po ninyo, dito sa ating pangunahing talata, binalikan ni Pablo yung paksa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. No, partikular na dito sa argumento ng pagkain ng mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan, na nagsimula pa doon sa chapter 8, verse 1 ng 1 Korinto. At kinailangan ni Pablo na ipaalala sa kanila ang nangyari sa kanilang mga ninuno doon sa ilang, na kahit na naranasan na nila ang katapatan ng Diyos, anong ginawa nila? Paulit-ulit silang nagkasala sa Diyos. Kaya naman karamihan sa kanila ay hindi nakapasok sa lupang pangako. At doon sila sa ilang nasawi. Puntahan natin ang ating unang punto sa verse 1. Ang sabi rito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno nung panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Matapos bigyang diin ni Pablo yung panganib ng, sabi niya, yung I myself might be disqualified dun sa chapter 9, no, dun sa dulong verse, o yung ikaw ay madiskwalipika o di kaya hindi maaprubahan ng Diyos. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, na dapat ay huwag daw silang maging ignorante.
Huwag daw na parang wala silang alam tungkol sa nangyari sa kanilang mga ninuno. No? At ito yung sinasabi dito ni Pablo. Kaya sinimulan niya na sabihin o ikwento sa kanila ang karanasan, no, ng kanilang mga ninuno nung sila ay nakalabas sa Ehipto at napunta sila doon sa ilang. At nung sila ay nandoon sa ilang, ay pinakita rito ang katapatan ng Diyos sa kanila. Alam po ninyo, yung binanggit dito ni Pablo na mga ninuno, ay yung mga ninuno nila na yun nga, yung mga nakatakas o yung mga lumabas ng Ehipto na pinamumunuan ni Moises. No, lahat sila ay tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. At hindi lang yun, nakita natin talaga na kahit ilang beses na sinaway nitong mga taong ito ang ating dakilang Diyos, ang Diyos ay nanantiling tapat sa kanila at patuloy na sila ay biniyayaan, sila ay pinagpala. At para sabihin ni Pablo sa iglesia sa Korinto na karamihan, alam naman natin pag sinabi natin Korinto, ito ay mga pagano. No, karamihan doon sa iglesia na yun ay mga hentil o yung mga taong hindi Hudyo. Pero para sabihin ni Pablo na yung mga ninuno nila na lumabas sa Ehipto ay mga ninuno rin ng mga taga-Korintong ito na pawang na karamihan ay pagano. Ano ang ipinapakita doon ni Pablo? Ang ipinapakita doon ni Pablo ay yung sinabi niya sa Galatia chapter 6, no? Na kung saan ang sabi niya ay wala ng Hudyo, wala ng hentil para sa mga kaisa ni Kristo. Diba? There is no more Jew nor Gentile for those who are one with Christ. At dito sa ating pangunahing talata ay makikita natin kung paano maihahalin tulad ni Pablo ang Israel at ang iglesia sa Korinto. Ang ginagawa ni Pablo dito ay basically parang inihahanda niya, no, itong mga taga-Korinto sa isang matinding pagsaway na magmumula sa kanya. No, yung kanyang rebuke, no, against these Corinthian believers. At sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paggunita ng karanasan nila sa ilang kung saan ay nakita nila ang katapatan ng Diyos sa kanila. At sinimulan niya ito sa pagsabi ng silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Ano ang ibig sabihin ni Pablo dito? Alam po ninyo, yung binanggit dito ni Pablo ay dalawang importanteng pangyayari, no, sa kasaysayan ng mga Israelita. No? Yung sinabing silang lahat ay naliliman ng ulap, ito po ay nangangahulugan ng proteksyon ng Diyos sa mga Israelita nung sila po ay pagala-gala doon sa ilang. At ito ay makikita natin dito sa Exodo chapter 13 verse 21 to 22. Ang sabi rito, ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw, sa isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan, at sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila, upang sila'y makapaglakad sa araw at sa gabi. Ang haliging ulap sa araw at ang haliging apoy sa gabi ay hindi umalis sa unahan ng taong bayan. Dito kitang-kita na ang mga Israelita ay protektado talaga ng Diyos, di ba? Pinotektahan sila mula sa init ng araw at mula sa malamig na panahon sa gabi. No, at ito ang ibig sabihin ni Pablo na lahat ng lumabas ng Ehipto ay naliliman ng ulap. Lahat sila ay nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos. At dahil dyan ay wala sa kanila ang namatay mula sa dehydration or sa kagutuman o di kaya sa ibang klaseng sa iba't ibang mga karamdaman. Lahat sila ay iningatan at pinotektahan ng Diyos. At pagkatapos ay sinabi rin ni Pablo na silang lahat ay tumawid sa dagat na pula, na nagpapahiwatig
ng isa pang kaganapan sa salaysay ng Exodo, na kung saan ay hinati ng Diyos ang pulang dagat sa pamamagitan ni Moises. At dahil dyan, sila ay nakadaan dito at nakatakas mula sa tumutugis ng mga taga-Ehipto. Tingnan natin ang Exodo chapter 14 verse 21 to 23. Pagkatapos, iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dapat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay ginawang tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa. Ang tubig ay naging isang pader sa kanila, sa kanilang gawing kanan at sa kanilang kaliwa. Humabol ang mga Ehipsyo at pumasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ng Faraon, ang kanyang mga karwahe at ang kanyang mga ngabayo. Talon tayo sa verse 28. Ang sabi rito, ang tubig ay bumalik at tinakpan ang mga karwahe, ang mga ngabayo, ang buong hukbo ng Faraon na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Bakit kinailangang ipaalala ni Moises sa iglesia ng Korinto itong dalawang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Israel? Ano ang kanyang intensyon? Para ipaalala sa mga taga-Korinto itong pangyayari na nung panahon ni Pablo, 2,000 years ago pa yun. Panahon natin ngayon, 4,000 years ago na yan. Tulad ng sinabi ko kanina, si Pablo kasi gumagawa ng isang paghahalintulad. No, sa wikang Ingles, isang analogy sa pagitan ng Israel at ng mga taga-Korinto o nung iglesia ng Korinto. No, tingnan natin ngayon kung anong sinabi ni Pablo sa verse 2. Ang sabi niya, sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Alam po ninyo, sa paggamit ni Moises ng salitang bautismohan, malinaw na ipinapakita niya ang pagkakahalintulad sa pagitan ng Israel at ng iglesia ng Korinto. Sinabi ni Pablo na ang henerasyon ng mga Israelita sa ilang ay nabautismohan daw kay Moses o kay Moises. Na kung saan naman ang mga pananampalataya sa Korinto o ang mga mananampalataya sa Korinto naman ay nabautismohan kay Kristo. Kaya ganun pa man, ano kaya ang intensyon ni Pablo sa paggamit ng salitang pagbautismo? Dito sa kanyang tinatawag natin na analogy o paghahalintulad. Alam po ninyo, ang sinisikap na ipakita ni Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto ay yung pagkakatulad nila sa kanilang mga ninuno na lumabas sa Ehipto. Ang nabautismohan kay Moises ay nangangahulugan na ang mga sinaunang Israelita na iniligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises mula sa pagkaalipin sa Ehipto, sila daw ngayon ay kaisa ng Diyos. Ibig sabihin, sila ngayon ay naging tinatawag natin na covenant people o sa wikang Tagalog ay pinagtipan ng mga tao. No, they are the covenant people of God. No, sila ang piniling lahi ng Diyos. Ibig sabihin ay yung mga, hindi lang yun pala, sa kabilang banda naman, yung iglesia iglesia sa Korinto, sila naman daw ay nabautismohan saan? Kay Kristo. Di ba? Ibig sabihin yan, nung sila ay binautismohan sa tubig, ito ay nangangahulugan na kaisa nila ang ating Panginoong Hesukristo. Na sila ay naligtas at natubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya sila ngayon ay ang mga hinirang na tao ng Panginoong Diyos. No, sila ang mga disipulo ng Diyos. Sandali. Okay. At ang sinisikap ni Pablo na gawin dito ay para makita nila ang kanilang pagkakahalintulad sa sinaunang Israel. Mapapansin nyo, paulit-ulit ko yung sasabihin. Dahil ganun nga ang ginagawa ni Pablo rito. Na he's trying to make a parallel or an analogy
between Israel and the Corinthian church. Pero alam niyo, sa kasamaang palad, kahit na naranasan ng mga ninuno na ito, ng mga taga-Israel, kahit na naranasan nila yung katapatan ng Diyos, ay paulit-ulit silang nagkasala laban sa Diyos. At dahil doon, pinarusahan ng Diyos ang karamihan sa kanila sa pamamagitan ng ng paggala sa ilang hanggang sa kanilang kamatayan. Na siyang dahilan kung bakit hindi sila nakapasok sa lupang pinangako. Tingnan ninyo sa verse 3 and 4 ng 1 Corinthians 10. Ano sabi rito? Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay, sino daw? Si Kristo. Nakita niyo ba yung ginagawa dito ni Pablo? No, he's really trying to connect itong Israel at saka yung mga mananampalataya sa Korinto. Ang sabi niya rito, ang espiritual na pagkain at espiritual na inumin, ang tinutukoy niya rito ay yung mana, no, at ang tubig na nagmula sa bato, na kung saan lahat ng ito ay probisyon na galing sa Diyos mismo. Ngunit bakit kinailangan lagyan ni Pablo ang salitang espiritual? Tulad ng sinabi ko kanina, ay makikita mo na, it's quite obvious kung saan na papunta talaga si Pablo. Sinisikap niya talagang ihambing ang pagkain at inumin na inilaan ng Diyos sa ilang para sa mga Israelita dito sa tinapay at kopa naman na ibinigay ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulo doon sa kanyang huling hapunan. At marahil ang dahilan kung bakit ginawa ni Pablo ang ganitong klaseng analohiya o analogy ay dahil ang ilan sa mga mananampalataya sa Korinto ay nag-isip na sa pamamagitan ng pakikilahok nila sa hapagkainan ng Diyos, sila ay meron pribilehyo na kung saan yung iba ay wala nito. At dahil dyan, ang tingin nila sa sarili nila ngayon, mas higit sila o mas mataas sila kaysa sa iba. At dahil dyan, ang tingin nila sa sarili nila, may kalayaan sila na gawin ang gusto nilang gawin, katulad na lang ng pagkaing inihain sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito. Paano nakarating si Pablo sa konklusyon na ang bato ay si Kristo? Di ba? Buti na lang nakakasaad yan sa lumang tipan. At doon tayo makakaasa na hindi pwedeng walang basihan parate si Pablo o ang salita sa bagong tipan na nagpapatunay na ito ay nangyari sa lumang tipan. Tingnan natin ang mga bilang sa chapter 21, verse 16 to 20. At mula roon ay nagpatuloy sila patungo sa Beer, na siyang balon kung saan sinabi ng Panginoon kay Moises, tipunin mo ang bayan at bibigyan ko sila ng tubig. Nang magkagayoy inawit ng Israel ang awit na ito. Bumukal ka, o balon, awitan ninyo siya. Ang balong hinukay ng mga pinuno na pinalalim ng mga maharlika ng bayan, ng kanilang setro at mga tungkod. At mula sa ilang sila'y nagpatuloy patungo sa Matana, mula sa Matana patungong Nahaliel, at mula sa Nahaliel patungong Bamot. Mula sa Bamot patungo sa Libis na nasa bukid ng Moab, sa tuktok ng Pisga, yan hindi Pigsa, Pisga, na pababa sa ilang. Malilito ka minsan. Anyway, alam po ninyo, meron kasing tradisyong pasalita o sa wikang Ingles, ang tinatawag natin doon ay oral tradition, na kung saan ay nanggaling dito sa talatang aking binasa, na kung saan daw ang aktual na bato o balon na kung saan ay pinanggalingan
ng tubig na galing sa Diyos, ay kasama nilang lumakbay kahit saan sila pumunta. Di ba? Binanggit dyan mula sa Matana hanggang sa Pisga. Tandaan nyo, Pisga. Okay. No, at ito yung bato na tinutukoy ni Pablo, na si Jesus daw na sumusunod sa mga Israelita nung sila ay nasa ilang. Ito daw na si Kristo daw ay ang spiritual na bato. No, hindi lang yan, makikita din natin ito sa mga awit chapter 78 at basahin natin verse 20. Ang sabi rito, upang tubig ay dumaloy, ang bato'y kanyang hinataw at ang mga bukal ay umapaw. Makapagbibigay rin ba siya ng tinapay o makapagdudulot ng karne sa kanyang bayan? Verse 35, talon tayo doon. Kanilang naalala na ang kanilang malaking bato ay ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos, ang kanilang manunubos. Di ba yun yung kinanta natin? My rock and my redeemer. Ngayon, kung babalikan po natin yung ating pangunahing talata, yung salitang bato na binanggit dito ni Pablo ay parehong salitang Griego na ginamit din ng Panginoong Hesus natin doon sa Mateo chapter 16 verse 18 na kung saan sinabi niya kay Pedro na sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. No, malinaw na nakikita natin ang koneksyon na ginagawa ni Pablo dito. Ginamit pa niya ang sakramento ng bautismo at ng banal na hapunan ng Panginoon upang matiyak na nauunawaan ito ng mga taga-Korinto. At yun ay upang ipakita sa kanila na tulad ng mga ninuno nila noon, sila ay pinagpala din ng Diyos bilang isang iglesia. Katulad na lang ng pagpapala na binibigay ng Diyos sa ating iglesia dito sa GFC. No? Gayun pa man, ang mga Israelita, itong mga ninuno nila, kahit na sila ay nabautismuhan kay Moises na nagpapahiwatig na sila ang pinili o ang mga pinagtipa ng tao ng Diyos, anong nangyari? Pinarusahan pa rin sila ng Diyos. Bakit? Dahil sila ay sumuway sa Diyos. Tingnan natin yung verse 5 ng unang Korinto. Sabi rito, gayunman hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. No, sa kabila ng lahat ng mga pagpapalang natanggap nila, anong ginawa nila? Sinaktan pa rin nila ang Diyos. No, nagkasala pa rin sila laban sa Diyos. At dahil doon ay hindi nasiyahan ang Diyos. No, hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila. Nagalit siya sa kung paano nila ginantihan ang kanyang katapatan. Ano ang isinukli nila? Yung kanilang kawalan ng pananampalataya. At dahil doon, ano sabi dito sa verse 5, sila ay iniwan na bangkay sa ilang. At pagkatapos ay sinabi rin ni Pablo na ang Diyos ay hindi nalulugod o nasisiyan sa karamihan sa kanila. Bakit karamihan sa kanila? Bakit hindi silang lahat? Tingin ko alam na naman natin yung backstory na ito, di ba? Sino lang ba ang nakapasok sa pinangakong lupa? Dalawa lang sila, di ba? Sino yon? Si Joshua at si Caleb. Kaya sabi ko nga kanina sa English service, kaya pala ang daming ipinapangalan yung anak nila na Joshua o Caleb. Di ba? Dito lang sa church natin eh. Yung bunso ko, Joshua. Yung anak din nila, Ailey, si Joshua. Tapos may Caleb. Nasaan si Caleb? Anyway, hindi lang yun pati si Moises ay namatay sa ilang doon sa Mount Nebo. No, at tunguhin na natin yung ating susunod na punto. Makikita naman natin ang dahilan sa likod ng kawalang kasiyahan ng Diyos o doon sa kanyang displeasure o doon sa kanyang disgust sa mga
taga-Israelita. Tingnan natin sa verse 6. Ano sabi rito? Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Alam po ninyo, dito nagmumula ang motibo kung bakit isinalaysay ni Pablo ang nangyari sa kanilang ninuno sa ilang. Ito ay upang matuto ang mga taga-Korinto o yung iglesia sa Korinto mula sa kanilang halimbawa. Alam po ninyo yung salitang halimbawa sa Grego ay nangangahulugang isang marka o isang selyo o isang peklat. At dahil dyan, lalo na kung peklat, di ba, maaalala mo kung ano yung nangyari. Bakit ka nagkaroon ng peklat o ng sugat, di ba? At ito ang nakapagbigay sa kanila ng alaala kung bakit huwag nilang dapat gayahin, no, yung ginawa ng mga ninuno nila. Kumaga sinasabi ni Pablo, dapat yung halimbawa ng mga ninuno nila ay magsilbing aral sa kanila na ito ay dapat na nilang hindi nila gagayahin. At hindi lang yun, di ba may binanggit pa rito si Pablo na huwag tayong maghangad ng masamang bagay gaya ng ginawa nila. Alam po ninyo, sa ibang translation, hindi maghangad ang ginamit. Ang ginamit na salita ay nagnanasa o sa wikang Ingles, to lust after. No, yung nagnanasa sa masasamang bagay. Sabi ni Pablo, ito daw ang pinagmulan ng lahat ng mga kasalanan na ipapakita sa atin ngayon ni Pablo dito sa mga susunod na mga talata. Yung kanilang paghangad o pagnanasa sa masasamang bagay ang naging dahilan sa pagkadismaya o sa galit ng Diyos sa kanila. Kaya't ginamit ni Pablo ang kanilang mga karanasan upang himukin ang mga mananampalataya sa Korinto na huwag mahulog sa parehong bitag na kung saan ay nahulog itong mga na kinahulugan nitong mga ninuno nila. At ito ay makikita natin ngayon sa verse 7. Anong sabi rito ni Pablo? Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Yung una sa listahan ng kasalanan na ginawa ng kanilang mga ninuno ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na kinabibilangan na rin nung pagkain, nung mga pagkaing inalay sa Diyos-Diyosan. No, sa totoo lang, ang binanggit ni Pablo dito ay nagmula doon sa lumang tipan na makikita natin dito sa Exodo, chapter 32, verse 6. Ang sabi rito, kinaumagahan, sila'y bumangon ng maaga, nag-alay ng mga handog na sinunog at nagdala ng mga handog pang kapayapaan. At ang taong bayan ay naupo upang kumain at mag-inuman at bumangon upang magkatuwaan. Ito, kung nabasa niyo yung whole of chapter 32, ito ay pagkatapos nilang gumawa nung tinatawag na gintong guya o sa wikang Ingles, yung golden calf. At anong ginawa nila? Nagsimula silang sambahin ito sa pamamagitan ng pag-alay ng kanilang mga handog na sinunog at pagkatapos ay nagkaroon sila ng feast o ng piging. Tapos sila ay naupo, kinain nila yung mga karne na inialay sa Diyos-Diyosan at tapos ay nagsimula na raw silang mag-inuman. Kaya ito ang magpapaliwanag doon sa sinabi ni Pablo na bumangon upang magkatuwaan. 'Di ba? Normally pagka ikaw ay medyo nakainom na. Meron ba ditong mga manginginom dito? Hindi ba? Pagka nalasing na, what happened? 'Di ba? What happens? Di ba, nagiging tayo? Masayahin. Palatawa, palakwento.
At yan ang nangyari dito sa mga Israelitang ito. Ibig sabihin, ito ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa kanila. Hindi sila nagtiyagang maghintay na bumaba si Moises mula doon sa bundok. Dahil sa nainip sila, anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Di ba? At dahil dyan, nagpiging sila, nagkainan, nag-inuman, nagsayawan, at ano ang kababagsakan niyan? Tingnan ninyo dito sa verse 8. Ang sabi rito, huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob ng isang araw. Ganito ang nangyayari kapag ikaw ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Nakikisali ka ngayon sa mga piyesta nila, di ba? Nakikikain, nakikipag-inuman, and sadly, ang kadalasang resulta niyan ay imoralidad. Tulad ng nangyari sa mga Israelita nung sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan ng mga Moabita. Tingnan ninyo sa mga Bilang chapter 25, verse 1 and 2. Samantalang ang Israel ay naninirahan sa Shittim, ang taong bayan ay nagpasimulang makiapid sa mga anak na babae ng Moab. Sapagkat inanyayahan ng mga ito ang taong bayan sa mga paghahandog sa kanilang mga Diyos, at ang bayan ay kumain at yumukod sa mga Diyos ng Moab. Nung sila ay nasa Shittim, ay nagsimula silang sumamba sa Diyos ng mga Moabita. At hindi lang yun, nakiapid din sila dun sa mga anak ng babae ng mga Moabita. Dito, malinaw na ipinakita ni Pablo ang malapit na koneksyon ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at imoralidad. At ito ang nangyayari sa sino mang tao na tumalikod sa Diyos. Pag tinalikuran niya ang Diyos, alam niyo ano mangyayari? Babaling siya doon sa mga Diyos-Diyosan. At sa panahon natin ngayon, ano ba ang mga Diyos-Diyosan sa panahon natin ngayon? Ito ay ang Diyos ng pera, kapangyarihan, katanyagan. At ano ang karugtong niyan? Immoralidad. Kaya marami ang nahuhulog sa immorality. At pagkatapos ay binanggit din ni Pablo dito na 23,000, 23,000 daw ang namatay sa loob ng isang araw lang dahil sa kasalanan na iyan. Pero alam po ninyo, medyo nahirapan ako dito. Kasi kung titingnan ninyo yung Numbers chapter 25, ang sinasabi doon, 24,000 na tao ang namatay sa isang araw. Or sa plague. Pero kung titingnan ninyo dito sa sinabi ni Pablo ay ilan? 23,000. Alam naman natin na hindi pwedeng magkamali ang Biblia. Lahat yan ay tugma. Kaya ang ginawa ko ay tumingin pa ako ng ibang komentaryo at may nakita akong isang komentaryo na masasabi ko ay yung may pinakamagandang interpretasyon sa verse na ito. At hulaan nyo, anong komentaryo yun? Kaninong komentaryo? Yes. The MacArthur commentary. No? At ito yung sinasabi ni MacArthur tungkol sa verse 8. No? Isinalin ko na sa wikang Tagalog. Sabi niya, katatapos pa lamang banggitin ni Pablo ang Exodo 32 sa verse 7. Kaya malamang na ito ay tumutukoy din sa pangyayari sa Exodo 32 at hindi sa pangyayari sa Shittim na nangyari sa mga Bilang chapter 25. Lumilitaw na 3,000 o 3,000 ang napatay ng mga Levita, Exodo 32:28, at 20,000 o 20,000 naman ang namatay sa salot sa Exodo 32 verse 35. Yung 3,000 na pinatay ng mga Levita, nakasaad yan sa verse 28 ng Exodus 32. Pero yung 20,000, actually kung titingnan nyo, hindi yan nakasaad sa verse 35. Walang binanggit doon. At ang paliwanag dito
ay ito daw ay nanggaling sa isang tinatawag nilang oral tradition na naipasa sa generasyon after generation at umabot hanggang kay Pablo. At ang estimasyon nila ay ilan? 20,000 ang namatay. At yun ang sinasabi ni John MacArthur dito na malamang dito nang galing si Pablo. Kaya niya nakuha yung number na 23,000. Kasi kung yung 23,000 and 24,000, parang ang laki naman ng difference, di ba? Kung 1,000. Kahit sabihin mong i-round off yan, sandali, ang laki pa rin ng round off mo, 1,000. And kaya nung pinag-usapan ito ng mga elders, nag-stick kami dito sa commentary ni John MacArthur. Punta na natin ngayon yung verse 9. Ang sabi rito, huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Ang isa pang kasalanan na ginawa ng mga Israelita ay ang kasalanan ng pagsubok sa Diyos. No, yung testing the Lord your God. At ang supporting verse ni Pablo ay matatagpuan sa Numbers or mga bilang, chapter 21, verse 4 to 6. Alam po, ang pangyayari dito is, matapos silang iligtas ng Diyos mula sa kamay ng mga Kananita, sadly, ito ang iginanti nila sa Diyos. Makikita natin yan sa verse 4 to 6. Sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor patungo sa dagat na pula upang umikot sa lupain ng Edom. At ang damdamin ng mga tao ay nainip sa daan. Ang bayan ay nagsalita laban sa Diyos at laban kay Moises. Bakit ninyo kami iniahon mula sa Ehipto upang mamatay sa ilang? Sapagkat walang pagkain at walang tubig at ang kaluluwa namin ay nasusuya na sa walang kwentang pagkain ito. Pagkatapos ang Panginoon ay nagsugo ng mga makamandag na ahas sa mga taong bayan at tinuklaw ng mga ito ang mga tao, kaya't marami sa Israel ang namatay. Sa halip na sila ay magpasalamat sa pagligtas sa kanila ng Diyos, nagreklamo pa sila at sinubukan nila ang pasensya ng Diyos. At dahil sa kanilang ginawa, anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng mga makamandag na ahas. At dahil dyan, marami sa kanila ang namatay. May direct command ang Diyos tungkol dito, yung sa pagsubok sa Kanya. Tingnan ninyo sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Ang sabi rito, huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos gaya ng pagsubok ninyo sa Kanya sa Masa. Ang Masa o Meriba, ang lugar ng magreklamo sila kay Moises na wala silang sapat na tubig na maiinom. No, kinagalitan pa nga nila si Moises at sinabing, bakit mo pa kami inilabas sa Ehipto? Nilabas mo lang kami para patayin kami dito sa ilang. No, hindi lang kami, pati mga anak namin, saka yung mga hayop namin. Ganun ang pagreklamo nila kay Moises. At dahil sa sinubukan nila ang Diyos, tingnan ninyo ang kanyang naging tugon. Sa Exodus 17 verse 6 to 7. Ako'y tatayo sa harap mo roon, sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong hahampasin ang bato at bubukalan ito ng tubig, upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel. Tinawag niya ang pangalan ng dakong iyon na Masa at Meriba, dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel, at dahil kanilang sinubok ang Panginoon, na kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa kalagitnaan natin o wala? At yung pinakahuli na kasalanan na binanggit dito ni Pablo, na sa tingin ko ay pinaka-kinasusuklaman ng Diyos, dahil ito ay may kinalaman sa pagsubok sa kanyang pasensya. No? At yun ay ang kasalanan ng pagrereklamo, or the sin of grumbling. Tingnan natin ito sa verse 10. Ang sabi rito sa verse 10, huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa.
Alam po ninyo, ang mga Israelita ay kilala sa kanilang pagiging mareklamo. Nagrereklamo sila dahil sa kakulangan sa pagkain. Makikita nyo yan sa Exodo 16 verse 1 to 3. Nagreklamo din sila tungkol sa kakulangan ng tubig. Yan ay makikita sa Exodo 15 verse 24 at 17 verse 7. Nireklamo din nila ang mga paghihirap na kanilang naranasan habang sila ay naglalakbay sa ilang. Makikita niyo yan sa mga Bilang 11 verse 1. At nagreklamo din sila tungkol sa kanilang mga pinuno na sila Moises at Aaron. Makikita yan sa mga Bilang 16 verse 3. At ang sabi ni Pablo, ang kinahinatnan ng kasalanan ng pagrereklamo ay ano daw? Ay paglipol na manggagaling sa anghel ng namumuksa. Itong anghel na namumuksa o maninira o anghel ng kamatayan sa ibang translations, ito ay makikita natin na binanggit sa Exodus chapter 12, na kung saan ay pinatay niya ang lahat ng mga panganay ng Ehipto. Hindi lang yung mga tao, kundi pati yung mga hayop na rin. At dito rin binanggit yung unang pagtatag ng Diyos doon sa tinatawag na Paskwa o yung Passover. No, marahil si Pablo, nung sinusulat niya ito, wala siyang specific na Old Testament passage na nasa isip. Dahil kung titingnan ninyo ang buong salaysay ng Exodo, ang makikita ninyong paulit-ulit na kasalanan ng mga Israelitang ito ay ano? Yung kasalanan ng pagrereklamo. Yung kasalanan ng pagbubulong-bulungan. Inisip ko kung bakit bulong-bulungan. Diba? Yung pala minsan kasi pag nagrereklamo tayo, pag nagrereklamo patalikod, ganyan tayo diba? Magreklamo. Hindi yung harapan. And sadly, ito ang ginagawa ng mga Israelita ng paulit-ulit. Gayunpaman, ang sinisikap na ipakita sa atin ni Pablo dito ay ang kabigatan ng kanilang kasalanan na kinailangan ng ganung klaseng kaparusahan. Yung kaparusahan na nanggagaling sa anghel ng kamatayan. No? O yung kaninang binanggit na anghel na namumuksa. Di ba? Marami ang pinatay na panganay doon. Hindi lang tao, pati hayop pa. At actually, may nabasa akong isang komentaryo na nagsasabing, ang dahilan daw kung bakit pinili ni Pablo ang kasalanang ito ay dahil ang ilan sa mga miyembro ng iglesia sa Corinto ay nirereklamo siya. Nirereklamo si Pablo. No, may nagreklamo tungkol sa kanyang pag-uugali. May nagsabi rin na yung presensya niya daw ay hindi kapani-paniwala. Meron pa nga yung iba, hinahamak yung kanyang pananalita. No? Sounds familiar, no? Alam po ninyo, kung nangyari ito nung panahon ni Pablo, gaano pa kaya ngayon? Kung saan yung mga tao merong nating tinatawag na yung sense of entitlement. No, parang karapatan ko to di ba? At yun ang dahilan kung bakit marami sa kanila ang nagrereklamo. Sa panahon din naman natin hindi nalalayo yan. Sa church na lang natin. No? May nagrereklamo tungkol sa preaching natin. Masyadong mahaba daw, o yung iba masyadong maigsi. O yung iba naman sinasabi yung preaching natin dito parang Bible study, hindi namang preaching. Meron namang iba, nirereklamo yung sobrang lamig daw yung ating aircon. Tapos minsan naman, sobrang init. No, kaya yung ating staff nahihirapan. No, kung ano ba talaga? No, naiinitan ba kayo o nalalamigan? No, hindi lang yun. Meron pa nga nagreklamo na bakit daw inaalaw ng church na may mga babaeng nagsusuot ng yung spaghetti strap na blouse at na-expose daw masyado yung kanilang laman. Hindi lang yun. Bakit daw tayo pumapayag na may preacher na mahaba ang buhok
at meron ding preacher na walang buhok. Hindi, yun huli, joke lang yun ha. Pero yung iba, totoo yung sinabi ko. But seriously, kung tunay na kinikilala ninyo ang inyong mga pastor na itinalaga ng Diyos bilang maging pastol ninyo, kung gayon, dapat, imbis na magreklamo, sana ay maging bahagi kayo ng iglesyang ito. No, wag lamang kayong maging isang manonood o isang spectator. Ang galing ng ano ko, no? Tama-tama yung pinapagalitan kayo, sumasang-ayon ng Diyos niyan. So, imbis na magreklamo, o manood lang at magreklamo, ba't hindi tayo tumulong? Diba? Ba't hindi tayo makiisa? Diba? Tulungan natin ang ating iglesia. Diba? Tulungan natin na pangalagaan ang bawat isa. Dahil yun naman ang layunin ng iglesia. That's the reason why the church exists. Is so that we can express our love and our care for one another. Mga kapatid ko, alam po ninyong nakakatakot dito sa kasalanan ng pagrereklamo. Ito daw ay isang palatandaan ng iyong kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Now, it's actually a manifestation of your faithlessness. Na hindi ka nagtitiwala sa kanyang soberanyang kalooban sa iyong buhay. At ang mas nakakatakot pa dito ay hindi ka lang nagrereklamo tungkol sa inyong iglesia, kundi nirereklamo mo na rin ang sarili mong buhay. O di kaya yung relasyon mo sa iyong asawa, o ang relasyon mo sa iyong anak, o sa iyong magulang. Alam ninyo, yan ay isang palatandaan ng iyong kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Puntahan natin ang pinakahuling punto natin. Dito sa verse 11, ang sabi rito, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. No, isinimulan na ngayon ni Pablo na turuan itong mga taga-Korinto. Sinabi niya na ang halimbawa ng kanilang mga ninuno ay isinulat hindi lamang upang magsilbing halimbawa, kundi bilang isang pagtuturo, bilang instruction na rin sa mga taga-Korinto. At ang natutunan natin dito sa ating pangunahing talata ngayon, maraming halimbawa o pangyayari sa lumang tipan na maaari nating ihambing natin dito sa panahon natin sa kung saan ay tinatawag natin na New Testament Church. Maraming pagkakahalintulad. Ibig sabihin nito na ito ay nagpapatunay lamang na ang buong salita ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ay naaangkop at may kaugnayan pa rin sa panahon natin ngayon, sa ating mga pamumuhay. At ito ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niya sa verse 11 na isinulat ito upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. At dito sa verse 12, ang sabi naman dito, kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya mabuwal. Dito ay makikita natin na pinayuhan ni Pablo ang iglesia sa Korinto na huwag masyadong magtiwala sa sarili. Huwag masyado yung kanilang self-confidence. Huwag nilang isipin na sila ay nakahihigit sa iba. Na dahil sa kanilang mas superior na kaalaman, ay mayroon na silang tinatawag na kalayaan na gawin ang anumang nais nila. At dahil dyan, katulad na lang ng pagkain ng mga pagkain na inialay sa mga Diyos-Diyosan, marami sa kanilang mga kapatiran ang natisod o na-stumble. At sinabi ni Pablo na kung hindi nila pakikinggan ang kanyang babala, tiyak
na sila ay babagsak at hahantong sa parehong sinapit ng kanilang mga ninuno sa ilang. Maaring iniisip ng ilan sa inyo ngayon, yung tinutukoy ba dito ni Pablo ay ang pagkawala ng ating kaligtasan? No? O sa wikang Ingles, losing our salvation. Yun ba ang sinasabi ni Pablo rito? Abay, hindi po. Dahil alalahanin natin na ang sinabi ni Pablo sa dulo ng chapter 9, na kung saan ay hinikayat niya ang mga mananampalataya sa Korinto na tumakbo sa karera ng mga Kristiyano. Ibig sabihin ay nakikipag-usap si Pablo sa mga mananampalataya. Partikular na itong mga mananampalataya sa Korinto. Pakinggan niyo ito. Ang maaaring mawala sa mga mananampalataya ay hindi ang kanilang kaligtasan. Ngunit sa halip, ang maaaring mawala ay ang kanilang mga gantimpala. Yun ang sinasabi rito ni Pablo. No? Na kung tayo daw ay bumagsak, tayo ngayon ay disqualified na. Tayo daw ay disqualifika na. No, hindi na tayo kwalipikado na tumanggap ng mga gantimpala na karapat dapat lamang sa mga tapat. At nandito na tayo ngayon sa verse na ito na kung saan masasabi nating hinihikayat ni Pablo ang mga tunay na nagtitiwala sa Diyos. Aniya dito sa verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. No, I'm sure na marami sa inyo memorisado itong verse na ito. Lalo na dun sa mga dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Kaya hindi ko po sinasabi na mali ang inyong interpretasyon tungkol dito. Dahil kung titignan natin sa mas malawak na konteksto, yung mga tumakas mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ay siguradong dumaranas ng pag-uusig. At ang binanggit dito ni Pablo ay maaari ding makapagbigay sa kanila ng paghihikayat or ng encouragement. Pero, kung titingnan natin yung kanyang immediate context, batay sa talatang ating binasa mula sa verse 1 hanggang verse 12, ang pinag-uusapan po dito ay hindi yung pagsubok na trial, kundi yung pagsubok na tukso, o di kaya sa wikang Ingles, temptation. Dahil kung titingnan natin ang salitang Griego para doon sa salitang temptation o tukso, o pwede rin pagsubok, pirasmos. At ito ay pareho sa salitang Griego na binanggit din ng ating Panginoong Hesus sa kanyang panalangin sa Mateo chapter 6, yun sa kanyang Lord's Prayer. Di ba sabi niya, lead them not into temptation. Huwag mo kaming ihatid sa tukso. Alam po ninyo, kung titingnan nating maigi itong talata na ito, Maari po ito na maging isang rebuke o yung pagsaway sa mga taong masyado ang pagtitiwala sa sarili. Ngunit ito rin po ay isang pampatibay loob o encouragement o paghihikayat sa mga tunay na nananampalataya sa Diyos, sa mga taong tunay na umaasa sa Diyos lamang. Tulad nila Joshua at Caleb. Sila lang ang hindi namatay sa ilang. Sila lamang po ang nakapasok sa lupang pangako mula dun sa generation na lumabas mula sa Ehipto. At sigurado din ako na mayroon ding mga nasa iglesia ng Korinto na nanatiling tapat, na kung saan ang mga sinasabi ni Pablo ay ngayon ay nagsisilbing pampatibay loob sa kanila. Nagsisilbing encouragement. At sinasabi din ni Pablo na ang mga tuksong pinagdaraanan nila
Ang sabi niya, ito ay pangkaraniwan sa tao. Bakit pangkaraniwan? Dahil pinagdaanan din ito ng kanilang mga ninuno. Ngunit ang masaklap lang dito, yung mga ninuno nila ay natisod, ay nadapa, ay nagpasakop sa mga tukso o kasalanang ito. At sabi ni Pablo, dapat ay matuto kayo sa kanilang mga halimbawa. You learn from their mistakes. Yun ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. At kung babalikan natin ang verse 13, no, yung sinabi rito ni Pablo, dito ko actually kinuha yung title ko, ang Diyos ay tapat. Diba? Sabi rito ni Pablo, ang Diyos ay tapat. Bakit? Dahil ayon kay Pablo, no, ang Diyos daw, hindi kanya hahayaang matukso ng higit sa iyong makakaya. Ngayon, hindi po ito nangangahulugan na hindi ka nahahayaan ng Diyos na magkasala. Hindi po. Siguradong magkakasala pa rin tayo. Ang ibig sabihin lang ni Pablo dito, na ang tukso na karaniwan sa tao, ang tuksong kinakaharap natin sa pang-araw-araw na buhay natin, ang sabi ni Pablo, mayroon daw tayong kakayanan na tanggihan ito o di kaya'y mahulog tayo dito. Yung sinasabi lamang dito ni Pablo, may pananagutan tayo bilang mga Kristiyano. Meron tayong responsibilidad. And this is our responsibility to obey God and reject sin. No, ito ay bahagi ng ating pagbabanal. Sa wikang Ingles ng ating sanctification. Ito yung tinatawag natin na to work out our salvation. Ito yung sinasabi ni Pablo, no, working out or to work out our salvation. Ibig sabihin, meron din tayong parte dito sa pagbabanal ng Diyos sa atin. At yun ay ano? Sundin ang kanyang mga utos. Kaya kung naalala nyo pa yung talata na ating pinag-aralan last Sunday, sa chapter 9 verse 24 to 27, basahin ko lang. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga tumatakbo sa isang takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya tumakbo kayo sa gayong paraan upang iyon ay inyong mapagwagian. Ang bawat nakikipaglaban sa mga palaro ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila iyon upang sila ay makatanggap ng isang korona na may pagkasira, ngunit tayo'y sa walang pagkasira. Kaya't ako'y tumatakbo na hindi gaya ng walang katiyakan. Hindi ako sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin. Upang pagkatapos na makapangaral ako sa iba, ako mismo ay hindi itakwil o ako mismo ay hindi ma-disqualify. Yun yung sinasabi ni Pablo. Alam po ninyo, habang tayo ay tumatakbo o namumuhay bilang mga Kristiyano, dadaan tayo sa tukso. Walang exceptions. All of us will be tempted. Ang Panginoong Jesus nga, di ba? Siya ay tinempt ni Satanas doon sa disyerto. Lahat tayo ay matutukso. At ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na kapag tayo daw ay tumakbo dito sa takbuhan o dito sa ating karera ng mga Kristiyano, dapat daw ay tumakbo tayo para manalo. Hindi lang para makalagpas sa finish line. Hindi po. Dapat daw tayo pag tatakbo we run to win. Dapat ganun daw ang attitude natin. Hindi lang yun. Ang sabi pa niya rito, kapag nakikipagkompetensya daw tayo, kailangan nating matutong magpigil sa sarili. There should be self-control. At ano pa? At magdisiplina. Kailangan ganyan. No, tayong mga Kristiyano para tayong mga atleta. No, hindi tayo takot sa training, sa pag-practice. No, hindi tayo tatamad-tamad. Gusto natin talaga na maging competitive.
Bakit? Dahil hindi madali ang karera ng mga Kristiyano. Maraming balakid, maraming tukso, no, na pwedeng ikatisod natin. Naalala ko nga na may kinounsel akong isang binatang lalaki long time ago tungkol dun sa addiction niya sa pornography. Tapos later on, natuklasan ko na kung bakit siya palaging nahihirapan at hindi niya mapagtagumpayan ito. No, at yung dahilan kasi parati niyang inilalagay yung sarili niya sa isang sitwasyon na madadala siya dun sa temptation na yun. No, inilalagay niya parati yung sarili niya dun. At hindi lang yun. Ang masama pa rito, nalaman ko na yung sinabi ko na dapat sinunog na mga pornographic magazines at saka yung VHS. No, VHS pa noon, kaya isipin nyo gaano katagal na yun. No? Nandun pa pala. Pinagkakaingat-ingatan niya. Kaya naman pala siya hindi makaiwas sa ganong klaseng kasalanan. Gusto ko ngang batukan pero nasa telepono kami. Pero you know what I mean? Tapos sinabi rin dito ni Pablo na kasama sa tukso ay ibibigay din ng Diyos ang paraan ng pagtakas upang ito ay ating matiis. Doon sa version ko, walang nakalagay na gano'n Kasi doon sa wikang English, no, comes with the temptation, God will give you a way of escape. Yun ang sinabi ron. So that you may be able to endure. Alam po ninyo, itong way of escape, o itong escape route, o yung ruta ng pagtakas, para sa ating mga Kristiyano, parati yang nandyan. No, every time na may temptation na dumarating sa atin, parating merong way of escape. Ang tanong lang dito, kukunin mo ba yung way of escape o hahayaan mo lang? Di ba? Imbis na ikaw ay tumakbo, papalayo sa kasalanan o sa temptasyon, patungo dun sa way of escape, baka naman ang ginagawa mo tumakbo ka patungo dun sa tukso. Pag ganun, talagang katulad nitong binanggit ko sa inyo kanina, hindi mo talaga mapagtatagumpayan yung temptation na iyon. Ang magandang halimbawa dyan, itong kay Joseph, no? Si Joseph the Dreamer, di ba? Di ba? Ano na siya kinorner na siya nung asawa ni Potiphar Pero alam nyo, kahit na siguro maliit lang yung kanyang escape route, anong ginawa niya? Kinuha pa niya rin yun. Kasi siyempre, asawa ni Potiphar, maraming gwardiya yan. Pero nakatakas pa rin siya. Tinakasan niya ang tukso. Ganun tayo dapat. No, hindi tayo sasabihin natin, ay, pastor, nag-i-struggle ako rito, pero nandun ka lang sa paligid ng temptation na yun. Yung tawag sa akin ng mga anak ko, OC daw ako. Sabi ko, bakit OC? Sabi, Dad, you're overly clingy. Masyado daw akong clingy sa aking asawa. Pero sinasabi ko naman sa kanila parati, alam nyo, bakit ko ginagawa yun? The reason why I do that is to protect myself. Kasi kung nandyan parati yung asawa ko sa tabi ko, kahit na may magandang babae dyan na dumaan sa harapan ko, magdadalawang isip ako, di ba? Mahirap yung magkaroon ka ng pasa sa dito na nakatago, di ba? No, but seriously, yun ang ibig kong sabihin. No, it has to take self-control and discipline. Para kang atleta. Bawal kumain yan, maaga kang magigising, no, maaga kang tatakbo. Ang buhay Kristiyano parang ganon. Kaya yun ang ginamit ni Pablo na halimbawa. Kaya sa ating pagtatapos, mga minamahal, ito ang ibig sabihin ng pagpigil sa sarili at pagdidisiplina sa sarili. At oo, tiyak na hindi tayo papayagan ng Panginoong Diyos na matukso ng higit pa sa ating makakaya. Ngunit at the end of the day,
depende pa rin sa atin kasi ito eh. Di ba? Kukunin ba natin yung way of escape na binigay ng Diyos? O hindi, mananatili lang tayo dun sa paligid ng tukso. Pero alam ninyo, dapat ay purihin natin ang Diyos. Dito pinapakita ni Pablo sa atin ang ating kahinaan. Na wala tayong kakayanan na mapagtagumpayan ang mga tukso, ang mga pagsubok sa buhay natin dito kung wala ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Buti na lang at ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas. Alam po ninyo, katulad ng title na binanggit, title natin sa sermon na ito, ang Diyos natin ay tapat. Ang Diyos natin ay dakila. Alam po ninyo, kung hindi dahil sa Kanya, malamang tayong lahat ay naitapon na sa impyerno. Ngunit katulad na lang ng babasahin ko ngayon, at dito tayo magtatapos, sa pangalawang Timoteo, chapter 2, verse 11 to 13. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo rito. Tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. Kung tayo'y magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila siya, ay ikakaila rin niya tayo. Kung tayo'y hindi tapat, siya'y mananatiling tapat sapagkat hindi niya may pagkakaila ang kanyang sarili. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong katapatan. Alam po namin na kung bakit kami nakakatayo sa inyong harapan ngayon ay hindi po dahil sa aming mga ginawa, kundi ito ay dahil sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako na aming narinig sa hapong ito. At naway ito ay magsilbing aral sa aming lahat na hindi kami magaya doon sa mga ninuno na lumabas sa Ehipto na kung saan na kahit sila ay tumanggap ng maraming pagpapala ay sinaktan pa rin nila kayo sa pamamagitan ng pagsuway sa inyo. Naway matuto kami doon sa mga aral na iyon at manatili kaming tapat sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong huling awit sa ating pagtatapos ay tutulong sa atin na ipaalala na kapag nahulog tayo sa kasalanan o kapag naharap tayo sa mahihirap na desisyon, makakaasa tayo sa mga pangako ng Diyos na magpatawad, gagabay, at palakasin tayo kapag kailangan natin ito. Yan po ang pangako ng kanyang salita. Tayo po ay tumayo. The dawn to the setting of the sun, I will stand on every promise of your word. Words of power, strong to save, that will never pass away. I will stand on every promise of your word. For your covenant is sure, and on this I am secure. I can stand on every promise of your word. When I stumble and I sin, condemnation
So I stand on every promise of your word. You're too innocence in store. You remember sins no more. So I stand on every promise of your word. Sweet and destroys, I will listen for your voice, and I'll stand on every promise of your word. To the storm and troubled land, you will guide me with your hand, as I stand on every promise of your word. And you promise to complete every work begun in me. So I stand on every promise of your word. Sing the last verse. Hope that heals me from despair, love that casts out every fear, as I stand on every promise of your word. Not forsaken, not alone, uncomforted is gone, and I stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. Grace sufficient, grace sufficient, grace for me, grace for all who will believe. We will stand on every promise of your word. We will stand on every promise of your word. Meron lang ho tayong mga announcements. Una yung ating Thursday night Bible study, sa Tagalog Bible study, this coming Thursday. Alas 8 po ng gabi. At itong ating Golden Ladies Bible study naman po sa darating na Biyernes, 1:00. At magkakaroon din po tayo ng baptism class at actual baptism itong darating na September 14. Sabado, alas 10 ng umaga, doon sa South Bay Clubhouse. Para doon po sa mga interesado na dumalo, mag-register lang po kayo doon sa ating reception table sa likod. At yung Men of the Word, no, this coming Friday also, alas 7 ng gabi, dito sa GFC Center. Si Pastor Dennis yung magtuturo. So please invite all of your male friends, no, para maka-attend sila dito. Okay? So ang ating ang ating benediction passage ay makikita sa unang Thessalonica chapter 5 verse 23 to 24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Have a blessed day, everyone.